Live na live pa rin tayo dito, Dayan, sa Batasan National High School. At actually, para malaman din natin kung ano nga ba ang sitwasyon ng edukasyon dito sa pamantasan na ito, kasama natin ngayong umaga si Dr. Diego Amid, ang principal ng Batasan Hills National High School. Magandang umaga, Principal. Magandang umaga naman po. Good morning. Nalalaman natin kanina isa sa mga pinakamaraming populasyon ng estudyante from Rizal High School, Ramon Magsaysay High School. Ito pong Batasan Hills National High School. Gaano po karaming populasyon ng estudyante dito? Bali, 12,600 as of Friday. But we still have 400 students na hindi pa kumukuha ng cards. So kung sakali, sir, meron tayong 13,000 na mga estudyante. Ito bang bilang na ito, Principal, magkakasya ba ito sa classrooms ng Batasan National High School? Yung yung third year, fourth year, 55 na sila per class. Pero regular yung classroom nila, yung class size. Pero yung grade 7 at saka grade 8, ito po yung naghati tayo ng kwarto. Yung regular classroom ginawa nating dalawa kasi kinailangan natin na kinailangan na additional 30 classrooms. Principal, per batch po ba ilan ang sections? Ang grade 7 ay 72. Pali ang grade 8 ay nasa 60. 60 sections. Oo, parang naalala ko nung high school ako, 15 lang yung sections namin. Kami nga 7 lang eh. Pero alam mo, yung kinukwento nga rin sa sa Rizal High School, no, yung mga mas malalaki talagang mga mataas na paaralan. Ilang classrooms na yun, no? Parang umaabot na siguro ng daan yung classrooms or sections rather. And speaking of JC, sa dami ng mga sections, nabalitaan namin na halos lahat doon ng mga iba-ibang schools nagkaroon sila ng problema or confusion ng first day of classes dahil nga dito sa K-12, yung bagong education system. Dito rin po ba sa Batasan Hills National High School medyo nagkaroon din ng konting problema dahil po sa K-12? Actually hindi naman masyado, maliban lamang sa mga grade 7 na nag-pre-list noong January. Ina-expect namin na babalik sila noong May para sa sectioning. Unfortunately, hindi sila bumalik. Kahapon lang sila bumalik. So, almost 500 of them. Kaya sila yung medyo sa senaryo. Actually, Doctor, meron nga kaming mga makakapanayam din mamaya, no, na or kung hindi man makakapanayam, ito yung mga nakausap din natin kanina, Dayan, na hindi na raw sila nakapasok pa, no, ng Batasan National High School dahil daw dun sa overcrowding nga, dahil masyado ng puno ng mga estudyante yung paaralan. Totoo ba ito, Principal? At ano ba yung masasabi nyo tungkol dito? Actually, totoo yan na maraming napuno na, no? Pero binibigay pa din namin sa kanila ang pagpapasya kung binibigay namin, ito lang ang kaya namin may offer sa kanila, ito lang ang kakayahan ng paaralan. Ngayon, kung nanaisin nyo na magtiyaga ng ganitong yung pati yung quality magsasuffer, in a way, ino-open natin yung options. Andyan naman ang neighboring high schools. Pwede naman sila doon sa in fact, kinausap ko na yung mga principals doon. Katulad ng Bagong Silangan, sa baba lang ito, gawing ibaba ng Batasan Hills, i-open pa ang kanilang enrollment. Andyan ang Commonwealth High School, sabi nga nung principal, open pa, maluwag pa ang kanilang mga classrooms. So pwede sila doon. Naman nagsisiksikan kami rito na sobrang Principal, I believe isa sa mga problema nyo ay ang mga late enrollees. Paano po yung mga hindi nakapag-enroll pero pumasok pa rin po at nagpakita nung first day of classes? In-accommodate po ba sila or ano pong ginawa sa kanila? Opo. At sabay na rin po natin binibigyan ng seksyon. Actually, mayroon pang ata 3 dyan na paikot-ikot kanina, nahuli ko nga. Pinapunta ko na sa registrar at pinakuha ko na ng section. Kasi nakabilang na rin naman sila actually, nung pre-listing, nakabilang na sila. Unfortunately, hindi nga natin ma-section kasi pinababasa muna namin yan. Mayroon kaming tinatawag na opportunity class. Ito yung hindi makabasa talaga. So, para ma-address ang problema, naglalagay tayo ng isang specialist doon sa field na yon ng reading para sila yung a-address ng problema.
kumusta naman ang mga guro natin, principal? Ilan ho ba ang guro ng Batasan National High School? Binubuo ito ng 462 kasi dumating yung ating additional na 92 galing sa DepEd. At alam mo ba, JC, good news dahil halos daw ng mga lahat ng teachers galing. Yung iba talagang graduate pa from UP at talagang PNU, no? Oo, PNU. At saka, 'di ba regular employees na rin po yung mga teachers natin dito? Yeah, opo. Regular permanent na po yan. At ang salary nila, principal, ay naglalaro sa anong Sa average kaya? 20,000, ang basic pay nila, mga 20,000. Sa entry ito, principal. Opo. Actually, alam mo yun nga, Dayan eh. Alam ko tumaas na, no? Yung average salary talaga ng mga public school teachers sa buong bansa. So, nakakatuwang balita ito kasi talagang ini-encourage na rin ng gobyerno, no? At saka hindi lamang yan, yun nga kahapon sa nakausap natin dun sa Mines Elementary School na regular na rin yung mga teachers doon. So, good news yun sa lahat. At saka hindi lamang yan, gusto ko rin malaman, principal, bukod dun sa mga sinasabi nyo na ang dami-daming estudyante na dumagsa ngayong pasukan, ano pa po ba yung ibang problema at bukod na rin dun sa mga kawalan ng classroom ang kinaharap po ninyo, lalo na kapag mga balik eskwela 2013, ito pong pasukan? Siyempre yung kakulangan ng upuan. Sumusunod yun eh. Pag kulang yung classroom, Kulang na upuan na table. sumusunod yung kulang ng upuan. Pero hindi naman ganun kadami ang kakulangan kasi nagpa-repair naman tayo for this year. Isa sa mga naging dahilan yung galing sa mga private schools. Ang daming nagpuntahan galing sa private schools. Siguro nga, sa kadahilan ng nagtaas ng matrikula, Yes. ang mga private schools, at ang pati mga teachers ng private schools, Lumipat na rin sa public schools. Alright. Oo. In fact, yung mga bagong teachers natin, karamihan doon mayroon ng assistant principal galing sa private school. Mayroon naman mga matatagal ng guro at mayroon pang may-ari ng private school. Alam mo, JC, nakakatuwa. Principal, nakakwentuhan ko kasi siya kanina at nalaman ko na dito pala sa Batasan National High School ay ang dami rin palang pumasa ng UPCAT. So, congratulations. Ilang percentage po ba ng estudyante nyo po ang nakapasa sa UPCAT? Bali, pumapatak na 60% ng kumuha ng UPCAT ang pumasa. Mga ilan ang kumuha, principal? Mga more than 50 ang kumuha and 30 plus Ang pumasa. Wow, talagang Oo. impressive, no? Oo. Yung passing rate pala rito. At I think itong Batasan National High School is relatively mas maganda talaga yung sitwasyon, no, kumpara sa ibang mga high school sa ating bansa. Pero principal, siguro diretso naman tayo dun sa mga changes, no, na nangyari dahil sa K-12 education system. Ano nga ba yung mga pagbabago na inimplementa nyo rito sa inyong high school para i-accommodate yung bagong programa na ito ng ating gobyerno? Una-una yung sa programming, yung class scheduling, medyo may pagbabago. Pangalawa, sa loading of teachers. Pero yung curriculum, wala namang masyadong nabago. Yung content lang ang nabago. Kasi katulad ng science, mayroon yung grade 7 na science ay mayroong general science, mayroong biology, chemistry, physics. Then pagdating nila ng grade 8, ganun din, mayroon din silang general science, mayroon silang biology, pero mas mataas na level. So as they go up, tumataas yung kanilang level. Besides, principal dito sa pagbabago dahil nga sa K-12, yung bagong education system, ano pa po bang dapat asahan at abangan sa Batasan Hills National High School ngayong pasukan? Anong abangan in terms of? Siguro ano pong dapat i-expect namin, mga proyekto o mga yung ano pa bang mas pagagandahin nyo pa po ba yung eskwela ninyo? Ano po bang mga gagawin nyo para mas gumanda pa ang kalidad ng edukasyon dito sa Batasan Hills National High School? Of course, ang pinaka-ano dyan, monitoring ng teachers. Kailangan we will make sure na i-deliver ng teachers ng maayos ang instruction, quality instruction sa mga bata. Pangalawa, i-improve natin yung mga facilities na
hindi masyadong naayos. Pangatlo, idagdag na rin natin yung pag-follow up doon sa ating school building, sa ating local government at saka national government. Pang-apat, siguro patuloy na i-motivate natin ang mga teachers na hindi lamang sa academic, pati sa extracurricular, ma-improve din, mapanatili yung level ng aming performance ng mga nakaraang taon para sa inyo ang totoo, ang aming paaralan ay nananalo din sa mga national competitions. Hindi lamang sa athletics, sa National Press Con, pati sa mga contest sa mathematics at saka sa research. In fact, nakakapagpadala din kami ng mga researches sa Amerika, ay sa Southeast Asia. Alright. Alam mo, JC, nasabi nga ni principal kanina about sa mga teachers. Alam naman natin na kapag sa eskwelahan sila ang tumatayo natin pangalawang magulang. So sila na rin ang nag-share at nag-instill sa atin ng mga core values. So kahapon, ang Mines Elementary School, ang core values nila ay honesty, integrity, and competence. Dito po ba sa Batasan Hills National High School, ano po ba ang core values? Na gusto ninyong i-inculcate siguro, no, principal? Siguro dagdagan na lang natin siguro ng yung sinabi mong tatlo, dagdagan na lang natin idagdag natin yung part ng academic. Kailangan ma-develop nila at ma-instill sa kanilang puso at isipan yung culture of excellence. Kasi inaasahan sila na pag natapos sila ng K-12 ay magiging competitive sila kahit sa field of work. Actually, principal, iniisip itong kakulangan natin sa classrooms na kanilang hatiin yung mga classrooms para maka-accommodate ng mga estudyante. Iniisip ko, paano ito nangyayari sa kabila ng supposedly tumaas yung budget ng basic education sa bansa? Hindi ho ba nabibigyan ng sapat na budget para makapagpatayo rin ng mas marami pang classroom ang Batasan National High School? Siguro ang nakikita na problema natin ay hindi naman agad-agad na-address yung problema. Na itong kabilang nasa right side natin na building, ito ay in-address niya yung shortage ng building, ng classroom 3 years ago. So, ibig sabihin yung 2 years ago, a year ago, at ngayon, hindi pa yun na-address. Ma-address pa yun siguro 2 to 3 years after. So ganun ang kaya may backlog talaga. At dahil nga sa kadahilan ng mataas talaga ang presyo ng acquisition ng land dito sa neighboring pangalawa, siyempre hindi lang naman ito ang eskwelahan. Marami naman din mga eskwelahan na nangangailangan. Right. Well, Okay. JC, I just hope yung mga estudyante dahil balik eskwela na nga, ay sana hindi maging hadlang yung mga kakulangan ng classrooms o yung init para mag-aral sila ng mabuti. Sana mag-aral kayo ng mabuti dahil yan lang yung tanging mapapamana ng mga magulang natin sa ating lahat. And of course, tayo na ang susunod, tayo na ang susunod na pag-asa ng bayan. So feeling high school ka? Yes. So Principal, do you have any last message to our viewers? Sana nanonood ang mga magulang na tutukan natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Dahil kung ang partisipasyon, ang sinasabi nga it takes a village to educate a child. So dapat kooperasyon ng magulang at community at eskwelahan para matuto itong mga bata. Alam mo, Dayan, nakakabilib yung mga estudyante dito sa high school, sa Batasan na naman. Batasan Hills National High School. No? Nakakabilib kasi magaling sila, no? Sa kabila ng kakulangan sa classrooms. Pero kailangan ding i-address kasi yun, no? Yung kakulangan sa classrooms, kailangan ding bantayan na yung mga guro talaga, no, ay competent at merong sapat na sweldo rin, no, para sa kanilang ikabubuhay. Kasi kahit nasabihin mong gaano kagaling yung mga estudyante, kung hindi naman sa di ba, ay makukulangan din sila sa means, no, of learning. Kaya naman dun pumapasok ang kooperasyon. Kaya sana magtulong-tulong tayo para sa iisang goal. At gusto po natin pasalamatan, Principal, sa Si Dr. Diego Amid, ang principal ng Batasan Hills National High School. Maraming salamat po.